Kumustang lahat? Kumustang lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Mayor Digang 2.0. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. Ano bang mga pag-usapan natin today? So, maraming nangyayari sa araw na ito. At pag-usapan natin ito, ang pagpatawag sa mga vloggers sa TRICOM. Sa TRICOM. Si ano pala ang ano dito? Si Dan Fernandez. At saka nandyan si Barbers. Nakita ko rin si Rodante Marcoleta. Nandoon din si Abante. At invited pa yung convicted na congresswoman na si Franz Castro. So ito yung pag-usapan natin, guys. Kasi ang ano dito is about fake news. Okay? At pag-usapan din natin itong sinabi ni Tatay Digong, no? At yung mga sinabi ni Basti sa kanilang mga talumpati. Medyo naglipas na tong mga araw na ito, pero iano pa rin natin dito, no? Isama na rin natin sa ating pag-usapan. So, eto mainit-init pa talaga ito, guys, no? Ang usaping ito dahil nga dito sa mga defenders, Duterte defenders, vloggers, influencers na pinatawag doon sa Kongreso or sa TRICOM. Kung sa meron silang Quadcom, ngayon meron na naman silang ginawang TRICOM. Ito ay para daw ito sa mga nagpakalat ng mga fake news. Yan. So, kung pag-usapan natin ang fake news, hindi lang dapat mga Duterte defenders or mga vloggers, influencer, o yung mga nag-support sa mga Duterte. Kasi, ang mga Duterte vloggers ay nagdepende rin sila kung ano yung nilabas na mga news sa mga TV station, no? Kung ano yung balita ng GMA, UNTV, ABS-CBN, Net25, diyan sila kumukuha ng mga balita. So kung tawagin ninyong fake news ang mga vloggers, so fake news din ang yung mga reporter o mga news outlet natin. Yung mga malalaking TV station. So, fake news din sila. Kasi diyan kumukuha sila ng kumbaga kasi karamihan ng mga vloggers ngayon is reaction video. Reaction video. Kung makikita ninyo, katulad ni Banat Bay, yung kanang vlogs is reaction video yun. Kung ano yung nakita sa balita, ano niya diyan sa kanyang screen. Gina-play yung video. And then, binibigyan ng reaction, opinion. Kung ano bang mga comment mo doon. Ano bang mga reaction mo doon sa balita na yun. So, paano nagiging fake news yun? Kung fake news yun, so fake news yung balita sa TV. O yung GMA, UNTV, Net25, ABS-CBN, yung mga Rappler, ano ba? Yung mga malalaking TV station sa Pilipinas. Kasi yung mga vloggers diyan sila kumukuha ng balita eh. Hindi naman yan ibalita kung hindi lumabas sa TV. Di ba? So, hindi pumunta ang mga vloggers sa Congress. Saan sila pumunta? Pumunta sila sa
Supreme Court. Kasi sa tingin nila doon sa Supreme Court, doon ang merong tamang paglilitis, no? Pantay yung ano doon. Doon kasi sa Congress, nakita naman natin kung ano talaga yung kanilang mga ginagawa diyan. Kasi teritoryo nila yan eh. Sila ang hari diyan, sila kumbaga sila ang Diyos. Sila ang Panginoon diyan sa Congress. Hamakin mo yes or no lang ang answer mo diyan eh. Hindi ka pwedeng mag-explain. Pero kanina hindi sila nakaporma. Yung mga magagaling-galingan diyan sa Congress, hindi sila nakaporma kay Malotikia kanina. Nakita ninyo yon? Si Malotikia? Wala. Sila pa ang naanuhan doon, nalikturan. Meron bang naintindihan si ano doon? Naintindihan ba lahat ni Dan Fernandez yung sinabi ni Malotikia? Na mula umpisa hanggang nagtapos yung kanyang sinasabi ay puro English. Di ba? Magaling. So doon tayo sa sa mga vloggers. So lahat kanina ng mga nakatanggap ng invitation ay nagkita-kita o kumbaga sila. Nagkaisa. Siguro yung hindi pa masyadong nagkakakilala, kanina sila. Kasi nag-meet sila eh. Yung galing Cebu, yung si Ibi, no, si Elmer, no, yung si Hugalbot, yung Cebuano na punta din sa Maynila kasi isa din siya inimbitahan. Yan. So nagkita-kita sila. So press conference sila kanina. Isa-isa silang nagpalabas sa kanilang mga saloobin. Sila sa kanilang mga part. Kung bakit hindi sila pumunta. Di ba? Kasi ang talaga nila na yung i-contempt sila. Ikulong. Alam naman natin yung Congress, pag hindi nila nagustuhan yung sagot mo dyan, i-contempt ka. Pero kanina, hindi pumayag si Dan Fernandez na i-contempt yung Dilawan na abogado. I-contempt sana ni Marcolita yun eh. Kapag Dilawan, hindi nila i-contempt. Pero pag mga Duterte supporter or kay Duterte, contempt nila. Di ba? O baka takot lang si Dan Fernandez doon kasi abogado yun. May kaso na yan si Dan Fernandez. Kinasuhan na yan ni Atty. Topacio. Kaya medyo ingat si Dan Fernandez kasi abogado din yung kanina si Dilawan na yun. Sino yun? Taga-kuan yun eh. Taga Bicol ba yun? Si Bunyog? Bunyog ba yun? Si Bunyog? Yun. So, doon sa Supreme Court kasi, merong laban na patas doon. No? Makapagsalita ang mga vloggers, mga influencers, mga defenders ng mga Duterte, no? At ma-explain nila ba ng maayos yung side nila? Asan ba ang fake news? Ano ba ang binalita nila na about sa kanila, about sa mga congressman na fake news? Kung
usapan natin fake news. Unang-unang fake news talaga is itong presidente na si Bongbong Marcos. Alam niyo bakit siya ang leader ng ka-fake-newsan? Kung naalala ninyo yung siege sa QGC, yung sinabi niya na walang ni isang armas na pumasok doon sa QGC compound, doon sa Kingdom. Wala daw ni isang pulis or sundalo na may dalang armas at wala daw tear gas. Sa dami-daming video, live, nandoon pa yung mga banatiros nag-live. Kahaba-haba ng mga armas, mga Armalite, mga M203. Alam ko yung M203 kasi yung stepfather ko, pulis yun, may daladalang Armalite yun. Minsan yung M203, yung parang sardinas ang bala. Yun ang mga dala ng mga pulis at sundalo. Tapos sabihin ng presidente na wala. Ano yun? Hindi ba fake news yun, mga congressman? Bakit hindi ninyo ipatawag yun? Yun si yung congresswoman dyan na convicted, na in-invite pa ninyo dyan sa TRICOM na hindi yan karapat-dapat dyan. Convicted na yan. At kasinungalingan yung kanyang sinasabi. Kung baga, iano niya na hindi siya nakagawa ng mali. Kung baga yung korte pa ang sinungaling. Kung nakita ninyo yung sagutan nila ni Bato doon sa GMA, yung sinabi ni Bato na nagagalit nga yung mga magulang ng mga kabataan na dinadalan, proud pa siya na kaliwa siya, pero hindi nila kung iano mo na mga makaliwa sila, mga NPA, ayaw nilang marinig. Pero sila mismo proud na kaliwa sila, makaliwa. O diba? Yan, fake news yan. Fake news. Kasi ano na yan may hatol na sa korte. May hatol na. Pero pagala-gala pa rin yung babaeng yan. Pagala-gala pa rin. Invited pa. Binibigyan pa ng platform dyan sa TRICOM at dyan sa Quadcom. Hamakin mo, yun pa ang isa sa mga nagbatikos sa confidential fund ng Vice Presidente. Asan ka makakita doon? Convicted. Hindi na nahiya sa mga sarili nila. Umasta, akala mo kung sino. Na hindi naman karapat-dapat. Pero nga, kasi sila masunod dyan, kasi nga sila ang nasa powers. Pero, hanggang Mayo na lang kayo dyan. Kasi, sa Mayo, palitan na ng mga trapong politiko. Kami na naman ang may powers sa Mayo 12. Kami ang mas powerful sa inyo dahil kami ang naglagay sa inyo mga posisyon kung saan kayo ngayon. Galing sa amin yan. Hindi kayo mailagay dyan at hindi kayo naging powerful ngayon kung hindi dahil sa amin. Yan ang tandaan ninyo. So sa Mayo 12, tandaan ninyo guys, wag na wag ninyo iboto ang Makabayan Black. Yung mga makakaliwa na yan, wag na ninyo iboto yan.
Alam niyo kung bakit? Kawawa talagang Pilipinas at kawawa mga anak ninyo. Pag ma-recruit ng mga yan. Yan si Franz Castro, si Raul Manuel, yan si Brosas, o sino-sino pa yung mga makakaliwa dyan sa Congress. Huwag na ninyong iboto yan, parang awa nyo na kasi nagtakbuhan ng pagka-senador yung mga yan. Ang kakapal ng mga mukha, ang lakas ng loob tumakbo ng pagka-senator. Senator pa talaga ang pinangarap nyo. Oh. At pag-usapan din natin itong sinasabi ni Tatay Digong nung panahon ng kanyang talumpati doon sa pagtipon-tipon nila sa Davao ng mga opisyalis ng PDP. Ano sabi niya? Mananalo tayo. Maniwala kayo. Oh. At si Basti, nagtalumpati din doon. Ang ganda din ng talumpati ni Basti. Meron akong video niyan. Ng pagtalumpati ni Basti. Kung salita ni Basti doon. No? So, yan guys. Abangan natin. At bukas, Miyerkules. Miyerkules. Yun na ang pag-ano ng impeachment, no, ni Inday Sara. Na ipasa na doon sa Panginoon nilang si Romualdez. Yung impeachment na yan. At si Castro nagmamadali. Nagmamadali yung mga rebelde dyan. Nagmamadali sila dyan sa impeachment. Na maipasa na yan sa Senado. Oh. Yan. So, yun ang abangan natin. Kung maiano na nila yan. Yung impeachment na yan. Kung maano yan mag-work. Kasi busy na ang mga politiko. Kampanya na sa 11. So, abangan natin. Kung ma-impeach ba talaga si Inday Sara? Yan ang ating abangan. So, marami tayong aabangan guys. No? Marami tayong aabangan. So, stay tuned lang palagi sa mga vloggers na inyong sinusubaybayan para makakuha tayo at update tayo sa mga nangyari sa ating paligid, lalong-lalo na sa mga OFW na nandito pa sa ibang bansa para maano natin yung ating bansa. No? Kasi yung pamilya natin nandoon. Iano natin na sino ang dapat nilang iboto. So, hanggang dito muna. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong pag-subscribe, sa inyong pag-like, pag-share sa ating mga video. Thank you so much and God bless.